Ito naman ay tuturo ko sa iyo dito kapag ang mga vowel na ito mapasa taas man yung ganito o sa baba at saka yung vowel na ganyan at saka yung nun na ganyan ay kapag silang mga ito ay babangga sa 15 kaletrang ito at babangga sa 4 na letrang ito at babangga sa letrang ba na yan. At unahin muna natin sila na ito na babangga sa letrang ba. Unahin muna natin. Ito yung nun at kung mapapansin mo, may mim na maliit sa taas ng nun. Talagang may mim talaga sa taas ng nun kapag ganito yung makita mo. At kahit hindi pa nun, kahit anong letra, basta may mim na maliit sa taas ng letra o sa baba, kahit hindi pa nun, ay sigurado na yan na ba ang letrang kanyang babanggain. Kaya ito ay nun ito tapos ba itong binangga niya. Kaya ang paraan dito ay yung parang paghaluin mo ang nun at saka mim sa paraan na huwag mong masyadong itiklop yung bibig mo pagdating dito sa Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kung mapapansin mo dito sa pagdating dito sa nun na hindi masyadong itiklop ang bibig pagdating dito sa anbi'hum, ganun. At kung hindi mo rin kayang i-balance yung sinabi ko na parang wag masyadong itiklop ang bibig, mas maganda, mas advisable na mim talaga ang gamitin mo kaysa nun. Sabihin mo lang na ambihum kaysa sabihin mo pa na anbihum. Kaya may option ka. Kung hindi mo kaya, itiklop na lang ang iyong bibig. Sabihin mo na lang diretso na ambihum. Pero yun nga ang paraan dito, kung bigasin mo ito ay wag masyadong pagdikitin ang iyong bibig pagdating dito sa ambihum. Ganun din dito sa kasali na rin itong mim na basta mim na babangga sa ba kahit wala pang mim na maliit ay ganun pa rin ang gawin mo dito sa ambihum bi asma'ihim. Ito ay mim na bumangga sa ba, walang mim na maliit, talagang ganyan talaga ang paraan ito kung bigkasin mo. Yan. Meron din dito. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ganun. At mahirap kasi hanapin yung tanwin na babangga sa ba. Pero ito lang na ipakita ko yung nung. Ito pala, balikan natin ito kasi hindi ko ito na ipakita sa unang part. Kakaiba rin ito. Ito, kung mapapansin, ito ay ya, ito yung vowel. Tapos ito ay mad. Tapos itong hamza, ito yung vowel. Kaya medyo matagal din dito sa a, dito sa ya, kasi may alif dito. Ganyan. Hamza, ito at saka alif. Kaya kakaiba rin ang sign dito. At ito, pakinggan mong mabuti gamit ang iyong tampilong. Pagdating dito, ito ay mim na bumangga sa ba. Tapos, ito naman ay mim talaga. Tapos may mim pa na maliit. Ito yung bawid ng mim. Yan yung ba na binangga niya. At ito naman ay nun. Tapos ang mim na maliit ay dito sa baba nalalagay. Kaya ito yung ba na binangga niya. Ba at saka kha. Kahit wala pang mim na maliit, basta ang mim ay ba ang kanyang babanggain na wala siyang bawid dito, ay pareho lang ng paraan ng ganito. Pero ito talaga ay may mim. Kaya pansinin mo, pagdating dito at sa yung ganyan. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء
يتركون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام Bika pa mga kapinga kagatang gawa. Masuk tuwa ng pajipiati kang bata ligay ko pa. Mana digir gabal Kasanditan ligay ko pa. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين